Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang top 5 na dahilan kung bakit bumabaho ang pustiso at kung paano ang gagawin para maiwasan ito. Saka sasagutin natin ang katanungan ng isang subscriber ng Kabansag Dental Channel na si Jenny Raptos. Jenny Raptos, salamat sa iyong katanungan. Marami ang may ganitong problema. Isa ito sa mga common problem ng mga pasyente na nakapustiso at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Ang question niya ay, Doc, bakit bumabaho ang dentures ng friend ko? Sasagutin natin ang question na ito sa pagbibigay ng mga posibleng dahilan kung bakit nangyayari ito. Kaya stay tuned lang kayo sa video na ito. Kung hindi pa kayo subscriber ay pa-click ng subscribe button at notification bell para kayo ay makareceive pa ng mga bagong videos namin. Simulan na natin ang video. Maraming pwedeng maging dahilan kung bakit namamaho ang isang pustiso. Hindi natin kaya pag-usapan lahat ito sa isang video, pero mapag-uusapan natin ang ilan common reasons. Una, ang pag-ipon ng bakterya sa pustiso. Ang pustiso, tulad ng natural na ngipin, ay kinakapitan din ng bakterya. Kaya nire-rekomenda na ilinisin din ito pagkatapos kumain. Ito ay nililinis ng 3 hanggang 4 beses isang araw. Mayroon mga available na denture cleaner na mabibili. Ibinababad lamang ang pustiso sa baso na may tubig at meron nilalagay na denture cleaner. Sa paggamit ng denture cleaner ay ibabad ang denture sa baso na may tubig at denture cleaner ng 3 to 5 minutes lamang. Pangalawa, ang maling pagkaka-fit o pagkakalagay ng pustiso. Kung hindi ito sakto sa iyong gilagid, maaaring luma na yung pustiso, ang mga ito ay may mali sa fitting, ay mas madaling makapag-ipon ng bakterya na siyang nagdudulot ng masamang amoy. Kaya kailangan mo pumunta sa iyong dentist para ma-check ang denture kung ito ay maluwag na o hindi na maayos ang fitting sa mga gilagid at ngipin mo. Pangatlo, ang mga natitirang pagkain ay naiipon sa denture. Baka hindi napapansin ng gumagamit ng pustiso na ang pagkain na kinain nila sa umaga ay gabi na ay naka-deposit pa rin sa mga tagiliran ng pustiso niya. Pasintabi na lamang sa mga kumakain habang nanonood sa video na ito. Iba nakatulugan na nila, hindi nalinis ang denture at mga ngipin nila bago matulog. Kaya paggising sa umaga ay naroon pa din ang mga food debris na mula pa kahapon. Ang mga ito ay pwedeng magdulot ng bad breath at pamamaho ng pustiso kung hindi maalis ang mga nakadeposit na pagkain sa denture. Pangapat, ang kahalagahan ng oral hygiene. Hindi lang ang pustiso ang kailangan linisin, kundi pati na rin ang iyong mga ngipin na kinakapitan ng mga pustiso para hindi ito pagmula ng bad odor. Panglima, ang dry mouth ay pwede din maging sanhi ng pamamaho. Ang kakulangan ng laway ay nagpapabilis sa pagdami ng bakterya na nagdudulot ng masamang amoy. Kung lagi kayo nagkakaroon ng dry mouth, ay mabuting kumonsulta sa inyong dentist. Pero alam mo ba, ang dry mouth ay pwedeng maging simptomas ng isang systemic disease, kaya mabuti din na magpa-check up sa isang health professional. Ngayon, paano maiiwasan ang pagkakaroon ng bad odor ang pustiso? Una, ang pinaka-epektibong paraan ay ang regular na paglilinis ng pustiso. Gumamit ng tamang cleaning solution at iwasan ang mga matitinding kemikal na maaaring makasira sa pustiso. Pwede din gumamit ng hand soap and water para linisin ang mga pustiso. Mas mabuti ang ganitong paraan kaysa gumamit ng toothbrush at toothpaste para panglinis ng pustiso. Pangalawa, konsultahin ang iyong dentist para sa tamang fit ng pustiso. Kapag luma at maluwag na ang pustiso ay kailangan itong palitan na ng bago. Pangatlo, ang tamang pag-aalaga sa iyong natural na ngipin
at gums ay mahalaga. Ang pagkakaroon ng malusog na gums at ngipin na walang sira o cavities ay nag-aambag sa mas mababang risk ng pagkakaroon ng masamang amoy. Pang-apat, magkaroon ng regular na dental check-up. Ang ganitong uri ng preventive care ay mag-aambag sa pangkalahatang kalusugan ng iyong bibig. At panghuli, kung may dry mouth ka, konsultahin ang iyong dentista para sa mga produktong pwedeng makatulong. Makakabuti rin na mag-consult sa iyong medical doctor para malaman kung mayroon systemic disease o baka ang dry mouth mo ay isang side effect ng iniinom mo na gamot sa isang sakit, halimbawa gaya ng diabetes. Nasa huling bahagi na tayo ng ating video. Maraming salamat sa iyong katanungan, Jenny Raptos. I-send mo sa email ko ang iyong contact numbers para ma-send ko sa iyo ang aming giveaways dahil napili ang question mo para gawin naming video. Sana naging malinaw sa iyo, Jenny Raptos, ang kasagutan ng iyong tanong sa pamamagitan ng mga impormasyon na natunghayan mo sa episode na ito. Jenny, para sa iyong giveaway na matatanggap, huwag mo kalimutan mag-email. Nasa description box ang email ko. Sa inyo pong lahat mga subscribers, sana ay makatulong sa inyo ang episode na ito para mapanatili ang kalinisan ng inyong mga pustiso. Kung kayo ay may mga katanungan, isulat lamang sa comment section at malay mo, ito ay mapili para ma-include namin sa aming mga videos at maka-receive ka ng mga giveaways mula sa amin. Huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong video.